Ito ang kwento ng dalawang sinaunang lungsod at ng mga puno na nagpasya sa kanilang kapalaran. Noong 3000 BC, mas siksik ang populasyon ng Uruk kaysa sa modernong New York City. Ang siksik na kabisera na ito ay kailangan patuloy na palawakin ang kanilang sistema ng irigasyon para pakainin ang lumalaking populasyon nito, 2,500 taon pagkatapos. Sa Sri Lanka, ang lungsod ng Anuradhapura ay may katulad na problema. Patuloy din silang lumalaki at tulad ng Uruk. Ang kanilang lungsod ay lubos na umaasa sa isang detalyadong sistema ng irigasyon. Habang lumalaki ang Uruk, nagsimulang putulin ng mga magsasaka nito ang mga puno para magkaroon ng espasyo para sa mas maraming pananim sa Anuradhapura. Gayunpaman, sagrado ang mga puno. Ang kanilang lungsod ay may sanga ng Bodhi tree, kung saan sinasabing nakamit ni Buddha ang kaliwanagan. Ang paggalang sa relihiyon ay nagpabagal sa pagputol ng mga puno ng mga magsasaka at nagtulak pa sa lungsod na magtanim ng karagdagang puno sa mga parke ng lungsod. Sa simula, naging maayos ang paglawak ng Uruk, pero nang walang mga puno na maglilinis ng kanilang supply ng tubig, nahawahan ang sistema ng irigasyon ng Uruk. Ang sumingaw na tubig ay nagiwan ng mga mineral deposit na nagpasama sa lupa para sa agrikultura. Sa kabilang banda, ang sistema ng irigasyon ng Anuradhapura ay idinisenyo upang gumana kasama ng nakapalibot na kagubatan. Ang kanilang lungsod ay lumaki sa higit sa doble ng populasyon ng Uruk. At ngayon, inaalagaan pa rin ng Anuradhapura ang isang puno na itinanim mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Maaring isipin natin na ang kalikasan ay hindi konektado sa ating mga urban space, pero ang mga puno ay palaging mahalagang bahagi ng matagumpay na mga lungsod. Ang mga puno ay parang natural na espongha na sumisipsip ng tubig ulan bago ito ibalik sa atmosfera. Ang mga ugat ng mga puno ay nagpoprotekta laban sa pagguho ng lupa habang pinapayagan ng lupa na magpanatili ng tubig at magsala ng mga lason. Ang mga ugat ay nakakatulong na maiwasan ang mga baha habang binabawasan ang pangangailangan para sa mga storm drain at water treatment plant. Ang kanilang mga porous na dahon ay naglilinis ng hangin sa pamamagitan ng pag-trap ng carbon at iba pang pollutants, na ginagawang mahalaga ang mga ito sa laban kontra climate change. Ang sangkatauhan ay natutuklasan ang mga benepisyong ito ng mga puno sa loob ng maraming siglo. Ngunit ang mga puno ay hindi lang mahalaga sa kalusugan ng infrastruktura ng isang lungsod. Malaki rin ang papel nila sa kalusugan ng mga mamamayan nito. Noong 1870s, kaunti lang ang mga puno sa Manhattan, sa labas ng mga parke ng isla. Kung walang mga puno na magbibigay ng lilim, ang mga gusali ay sumisipsip ng hanggang 9 na beses na mas maraming solar radiation sa panahon ng nakamamatay na tag-araw. Ang mga heat wave, kasama ang mahinang pamantayan sa kalinisan noong panahong iyon. Ang matinding init ay naging breeding ground ng bakterya tulad ng kolera sa modernong Hong Kong. Ang matataas na skyscraper at underground infrastructure ay nagpapahirap sa paglaki ng mga puno. Nagaambag ito sa mapanganib na mahinang kalidad ng hangin sa lungsod na maaring magdulot ng bronchitis at pagbaba ng function ng baga. Nakaapekto rin ang mga puno sa ating mental health. Ipinapakit ng pananaliksik na ang presensya ng berdeng dahon ay nagpapataas ng attention span at nagpapababa ng stress levels. Ipinakita pa nga na mas mabagal gumaling ang mga pasyente sa ospital na may tanawin ng mga pader na ladrilyo kaysa sa mga may tanawin ng mga puno. Sa kabutihang palad, maraming lungsod ang puno ng mga tanawin na ganito at hindi ito aksidente. Simula pa noong ika-18 siglo, sinimulan ng yakapin ng mga city planner ang kahalagahan ng mga puno sa lungsod. Noong 1733, binalak ni Colonel James Oglethorpe ang lungsod ng Savannah, Georgia, para matiyak na walang kapitbahayan na mas malayo sa 2 minutong lakad mula sa isang parke. Pagkatapos ng World War II, inutusan ng Copenhagen ang lahat ng bagong development sa 5 pangunahing daanan. Bawat isa ay nasa pagitan ng isang parke. Ang layout na ito ay nagpataas ng resilience ng lungsod sa polusyon at natural disasters. At ang mga puno sa lungsod ay hindi lang nakikinabang sa mga tao. Pinapanatili ng Forest Park ng Portland ang natural na biodiversity ng rehiyon, ginagawang tahanan ng lungsod para sa iba't ibang lokal na halaman. 112 species ng ibon at 62 species ng mammals. Walang lungsod ang mas committed sa mga puno kaysa sa Singapore. Simula noong 1967, nagtanim ang gobyerno ng Singapore ng mahigit 1.2 milyong puno. Kasama na ang mga nasa 50th metro ang taas na vertical gardens na tinatawag na super trees.
Ang mga estrukturang ito ay sumusuporta sa kanilang sarili at sa mga kalapit na conservatory gamit ang solar energy at nakolektang tubig ulan. Ang mga puno at halaman ay kasalukuyang sumasakop sa mahigit 50% ng lupain ng Singapore. Binabawasan ang pangangailangan para sa air conditioning at naghihikayat ng low pollution transportation. Sa taong 2050, tinatayang mahigit 65% ng mundo ang maninirahan sa mga lungsod. Maaring maglatag ng eco-friendly na pundasyon ang mga city planner, pero nasa mga taong naninirahan sa mga urban forest na ito paggawa sa kanila ng tahanan para sa higit pa sa mga tao.